radyo. Bandera, kuskus, bandera, kuskus, bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Monday, araw na po ng Lunes, ika-11, 11 na po sa buwan ng Marso 2024. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. At syempre sa 105.3 DXJNFM sa dial ng inyong mga FM radio. Ito po ang palatuntunan, mga paradyo, mga telebisyon at Facebook live streaming ang inyong programa tuwing umaga, ang Bandera. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Ngayong araw ho ng Lunes, kagabi, ay ginanap na po ang moon sighting ng Bangsamoro Darul Iftah. At base nga po sa anunsyo ni Bangsamoro Mufti, Sheikh Abdul Rauf Gialani, ay hindi po nasilayan ng crescent moon kagabi. So ibig sabihin, otomatiko ang pag-uumpisa ng pag-aayuno, ang pag-uumpisa ng banal na buwan ng Ramadan ng lahat po ng mga mananampalataya sa relihiyong Islam sa buong mundo ay magsisimula po bukas, araw ng Martes, March 12. So yan po yung official announcement kagabi ni Bangsamoro Mufti Abdul Rauf Gialani. So advance Ramadan Mubarak sa lahat po ng ating mga kapatid sa mananampalatayang Islam. So narito yung kanyang announcement kagabi para po sa kapatiran ng ating mga kababayan ni Sheikh Abdul Rauf Gialani. By the authority vested in me as Bangsamoro Mufti, I, Bangsamoro Abdul Rauf Gialani, hereby announce that the crescent moon was not sighted today. Therefore, Ramadan fasting 2024 will officially commence on Tuesday, March 12, 2024, inshallah. Advance Happy Ramadan 2024, and may Allah shower His blessings and mercy upon us all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi. So yan po si Sheikh Abdul Rauf Gialani, ang Bangsamoro Mufti, patungkol po sa kanyang announcement kagabi na ang buwan ng Ramadan ay magsisimula na ho bukas, March 12, araw ng Martes. So happy Ramadan Mubarak sa lahat po ng ating mga kababayan. At siyempre may kaugnayan pa rin sa banal na buwan ng Ramadan ang Cotabato City Government. Sa pamamagitan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ay nagkaroon po ng public advisory ang Honorable City Mayor na magkakaroon po ng asynchronous na klase ang lahat ng antas ng paaralan sa Cotabato City mula March 12 o mula March 11, March 12. So dalawang araw po ito, 2024. At ang regular na klase ay magpapatuloy sa March 13, araw ng Miyerkules. Ito po yung tinatawag na asynchronous class para po
bilang paghahanda sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Kaya po mas minabuti ng Cotabato City Government na wala munang face-to-face classes, na wala munang on-site classes para po bigyan daan ang paghahanda ng lahat po ng ating mga kababayan sa Ramadan. So magbabalik po ang regular na face-to-face classes sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Cotabato City sa araw ho ng Wednesday, March 13. Base po yan sa announcement ng ating Honorable City Mayor Bruce Matabalaw bilang paghahanda sa buwan ng pag-aayuno. At speaking of Holy Month of Ramadan pa rin, kagabi, may bago na pong atraksyon ngayon sa Maguindanao del Sur. Walang iba kundi yung Kapitolyo mismo ng lalawigan na yung kagabi ay tampok ang grand opening ng dancing fountain at dancing lights dyan ho sa Provincial Capitol sa Buluan sa Maguindanao del Sur. Ganyan po katingkad ang masisilayan po ninyo pag kayo po ay napunta at napadaan at gusto po ninyong masilayan ang provincial capital ng Maguindanao del Sur dyan ho sa bayan ng Buluan. Tampok po yan after ng Tarawih ay magkakaroon po ng 1 hour, 40 minutes to 1 hour na dancing fountain and dancing lights dyan ho sa Kapitolyo ngayong buong buwan ng Ramadan. So yan po yung isa sa mga atraksyon ngayon na masisilayan sa Provincial Capital. Ito po ay isa sa mga proyekto ni Maguindanao Governor by Mariam Sangki Mangonadato na mai-promote ang turismo sa lalawigan at bahagi din ng beautification project ng gobernadora nang sa ganon ay talagang makita na inuuna ng provincial government na pagandahin ang Provincial Capital Compound at nauna na rin pong pinasinayaan yung tourism office building, yung pasalubong center dyan din mismo sa tabi ng Kapitolyo. At kagabi, ito pong dancing water fountain at itong dancing lights dyan po sa Kapitolyo. At narito si Maguindanao Governor by Mariam Sangki Mangonadato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung inyo po nakikita, tayo po ay nasa likod. Nasa likod ko po ang Kapitolyo at nasa likod ko rin po ang ating fountain, dancing fountain. At I believe that this is the first time dito po sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Kung inyo po natatandaan, tayo po ay nagkaroon ng opening last year, but atin po itong nakita at ngayon po ay mas pinalaki natin ito upang magkaroon tayo ng atraksyon dito sa ating minamahal na lalawigan. Ginawa po natin ito ngayon upang may pagmalaki natin ang ating lalawigan, liban doon upang ipagmalaki natin na iba na po ang perception ng Maguindanao. Once you say Maguindanao, dati-dati, nadyan po yung agam-agam ng bawat isa kung siya ba ay pupunta ng ating lalawigan. Ngayon po ay kung ating pong titingnan, ang bawat LGU ngayon, ang bawat mayors ngayon, iiba na po. Ang bawat isa ay nagkukumpetensya, nagkakaroon ng competition towards development. So I'm very much happy sa lahat ng mga mayor na who compete using their internal revenue allotment, using their 20% o anuman yung pondo kailangan pwedeng gawin by means of outsourcing, outsourcing at tayo po ay masaya dahil nakita po natin ito, hindi lamang po ating minamahal na lalawigan, ngunit pati ang mga munisipyo ngayon ay nagkakaroon na rin po ng mga atraksyon. Katulad po ng aking binanggit kanina, ang bayan ng Dato Hooper, ang bayan po ng Dato Angal, at hindi lamang po yun, maging yung ating mga mayor ngayon, katuwang po sa pagsugpo ng mga tinatawag nating, kung dati-dati meron tayong illegal na pangolekta yung kotong na tinatawag, yung mga sagad fee, iyon po ay nawala na, katulong ng ating mga minamahal na mayor. At ako po ay masaya at sana tuloy-tuloy lamang po ang ating samahan tungo sa isang maunlad at mapayapa na lalawigan ng Maguindanao del Sur. So ito ma'am, anong oras po ito open? Yeah, it will be open to the public right after the Tarawih, no? Especially mag-uumpisa yung ating Ramadan, and the month of Ramadan is one of the holiest month, no, sa ating mga Muslim. At inaanyayahan ko na ang bawat isa, na ang bawat lahat na sa lalawigan ng Maguindanao, meron na po tayong atraksyon dito sa ating minamahal na probinsya, sa ating minamahal na Kapitolyo. At ito po ay magbubukas, no,
sa ating bukas, no, during the day of Ramadan. Ito lang po ba, ma'am, o meron pa tayong mga series of activities? May mga iftar, may mga food packs na ibibigay sa ating Actually, mga kababayan? meron tayong mga aktibidades na nasa pipeline ngayon na during the month of Ramadan, hindi lamang yung dating ginagawa ng buong grupo, ng buong team, na sila po ay umiikot at nagkakaroon tayo ng tinatawag naman para bang sari-sari on wheels, pero ito yung libre natin binibigay sa ating kababayan. Ngunit ngayon, binago naman natin ang ating konsepto at hindi na ito magiging sari-sari on wheels na katulad ng dati na ilan lamang yung mag-benefit. Ngayon po ay siguro nais ko isupresa na lang yung ating mga kababayan. Ayaw ko muna i-anunsyo dahil lahat po ng mga munisipalidad ay magkakaroon po ng ganitong activity. Bakit po nakafocus ang isang Governor Bay Mariam sa Kapitolyo, sa Capitol Compound? Bakit po natin pinapaganda ang palibot nito sa loob at labas, Madam Governor? Yeah, kung iyo po nakikita, iyo po napapansin, talagang binago natin, no, ang mukha ng Kapitolyo. Dahil po ako'y naniniwala kung ano man yung the seat of government, dapat po ay maganda, dapat po maipagmalaki natin. Dahil ang aking paniniwala, kung maganda ang iyong Kapitolyo, maganda rin po ang iyong pagsiservisyo. Kung pangit po ang iyong Kapitolyo, definitely pangit din ang pagsiservisyo. Bakit ko nasabi yun? Kumbaga, ipagpalagay mo sa isang bahay na kung meron kang inabutan na parati nakasimangot dahil hindi komportable yung atmosphere niya, dala-dala mo yung agam-agam, dala-dala mo yung galit hanggang sa paglabas mo. Dahil ang iyong inabutan ay hindi maganda, maaring yung inabutan mo ay magiging dala-dala mo paglabas. Kaya po natin ginandahan ito para yung paglabas mo maaliwalas ka agad. At the same time, not only that, I'm also encouraging all the LGU to follow kung ano man ang ating nasimulan. Dahil nung ako po ay mayor, alam ko, during the time when I was mayor, way back 2013, kung hindi po ako nagkakamali, wala po tayong tinatawag na festival. Walang festival sa Maguindanao that time. I started it when I was a mayor at sinundan ito ng mga karatig munisipyo. At ako po ay masaya dahil hanggang ngayon, ito po ay nasusundan, no, kung ano may ating naumpisa nung simula nung ako ay mayor. So I believe by this time we will focus on tourism. Alam po natin ang ating bayan, ang ating minamahal na lalawigan, ito po ay landlocked area. The only thing that we can encourage na yung mga investor natin, maliban sa meron tayong marsh area, na alam natin tayo po ay mayaman sa langis, inaanyayahan ko ang bawat mayor na ipakita sa ating kababayan kung ano man yung pwede natin may pagmalaki. Like yung mga tourism, marami tayong mga falls sa ating mga lalawigan, meron tayong hot spring sa ating lalawigan. Ngunit siguro hindi pa natin ito na-develop dahil nandun yung agam-agam na sabihin natin the perception na yung takot. But nandito po ang ating minamahal na lalawigan, inumpisahan po natin ito para sa ganon, nung mahikayat natin yung mga kababayan, yung mga tagalabas ng outside the province of Maguindanao del Sur na magpasyal at tingnan kung ano ba ang meron sa ating lalawigan. Alam ko napakayaman ng ating lalawigan, ngunit kinakailangan natin how to promote our beloved province. And that's the reason why I'm also strengthening our tourism, no, ang ating tourism office, para naman sa ganon, may pagmalaki natin ang ating minamahal na lalawigan. So after that, may mga amenities na ba? May mga idadagdag na pa ba ng mga structures dito sa palibot ng Kapitolyo? Definitely, yes. Dahil kung inyo po nakikita, napakalayo po ng ating legislative nasa palengke. Ngayon po, nagkaroon tayo ng development plan, no, within the province, how to improve ang ating Kapitolyo, at definitely the construction will start within the month of March. So that will be beside our Pasalubong Center. So, thank you very much. Thank you very much po. Si Maguindanao Governor Bay Mariam Sangkim Mangudadato. Kagabi po yan, mga pasado alas 7 kagabi. Yan po yung grand opening ng dancing water fountain at ng dancing lights dyan po sa provincial capital ng Maguindanao del Sur sa bayan ng Buluan, kung saan po ay ito yung panimula. After Tarawi ay magkakaroon na po ng 40 minutes to 1 hour na dancing fountain and dancing lights sa Kapitolyo bilang paghahanda sa banal na buwan ng Ramadan, at nang sa ganon, bahagi rin ng beautification project ng gobernadora
at nang maipakita ang mga pagbabago ngayon dyan ho sa Kapitolyo na tangkilikin ng ating mga kababayan na talagang makapagpapaangat din ng turismo at ng imahe ng probinsya ng Maguindanao del Sur. Maliban po sa provincial capital ng Maguindanao del Sur, ay tampok din ang ginagawang paghahanda sa municipal level. Diyan ho sa bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur, tampok din ngayong Ramadan ang tinagurian na Golden Mosque, kung saan masisilayan kung kayo po ay napadaan. Ganyan po kaganda, katingkad ang masisilayan ho ninyo sa mosque sa Talayan sa Maguindanao del Sur sa National Highway ngayong banal na buwan ng Ramadan. Tampok po dyan yung mga pailaw. Yan po yung kagandahan na masisilayan po ninyo kapag napadaan po kayo ng gabi sa National Highway ng Talayan sa Maguindanao del Sur, ay makikita ho ninyo itong Golden Mosque na tinaguriang Golden Mosque dyan sa munisipyo ng Talayan. Sa bayan naman ng Dato Angal ay pinaghandaan na rin ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga activities, kung saan meron din po silang pailaw sa loob at labas ng Municipal Hall at meron din po silang trade fair para sa mga kababayan natin ngayong Holy Month of Ramadan at iba pa. So yan po yung mga pailaw na inihanda ngayon ng Municipal Government ng Dato Angal. So sa ang bayan po ng Dato Abdullah Sangki ay ganoon din, meron din silang hinihahanda na dancing water fountain at dancing lights at mga preparations din sa Holy Month of Ramadan. So isa lamang po yan sa mga nauna ang provincial government at nang sumunod na ang mga munisipyo sa Maguindanao del Sur sa kanilang preparations sa pagsalubong sa Ramadan. So narito, pakinggan natin ang naging Ramadan message ni Maguindanao Governor by Mariam Sangki Mangudadato. Sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur, alam po natin ang Ramadan, ito po ay napakahalaga sa ating lahat dahil ito po yung isa sa mga holiest month kung saan po ni-reveal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating minamahal na propeta Muhammad, peace and blessings be upon him, ang kanyang revelation, ang kanyang itong revelation ng Quran. Ito po rin po yung buwan kung saan nag-aayuno ang lahat natin mga kapatid ng Muslim na kumbaga sa mga non-believers, ito po yung tinatawag na pahirap daw sa atin, but sa atin masaya po tayong tinatanggap at all Muslim are waiting for this month to celebrate the month of Ramadan dahil ang Ramadan na ito ay napakahalaga sa bawat kapatid nating Muslim. Liban lamang sa napaka-holiest ang buwan na ito, ngunit maliban doon, ito po yung pagkakaisa at alam po natin na ang panahon ng Ramadan nakasarado po. Sarado po yung tinatawag natin lahat ng pinto ng mga tinatawag natin hellfire, at lahat naman ng pinto ng paraiso ay bukas at ito na rin po yung pagkakataon na kung saan man tayo ay nagkasala o may nasabi tayong masama sa ating kapwa, ito na pa yung panahon na kung saan tayo humihingi ng tawad sa ating kababayan. Kaya po kung meron man tayo nasaktan riyan, tayo po humihingi ng tawad sa kanila dahil di po natin, tao lamang tayo, we are not perfect, nobody is perfect. Even you, even I, nobody is perfect. Only God is perfect. So aside from that, ipagpatuloy natin ang ganitong samahan na hindi lamang sa buwan ng Ramadan na tayo ay magmahalan. Bagkus, lahat tayo mga Muslim ay dapat magkaisa at mahalin natin ang bawat isa sa atin. At with regards naman sa politics, politics is, kumbaga, laro lamang ito. Meron na nanalo, meron na natalo, and we have to accept the reality. Previous days, I believe that was 2 days ago, nagkaroon tayo ng oath-taking ng Al-Ittihad happened in Marawi. That was in Lanao del Sur. So, not only that, I believe that the BPP, kanina nag-launch sila. So, I'm very much happy that, kumbaga, ang bawat isa sa atin ngayon,
tumatanggap na magkakaroon ng eleksyon sa ating rehiyon this coming 2025. At inaanyayahan ko ang lahat na tulad ng aking sinabi, tayong lahat ay isa lamang ating dugo. Huwag natin idaan sa dahas, ngunit hayaan natin ating kababayan ang mamili kung sino may nararapat this coming 2025. And aside from that, liban doon, tayo po ay magsama-sama at ipagmalaki natin ang ating minamahal na lalawigan. So yan po ang Ramadan message ni Maguindanao Governor by Mariam Sangki Mangudadato at sa paghahanda ng provincial government at ng mga municipal government ng probinsya sa buwan ng Ramadan, itong mga tinatawag na mga beautification projects, mga pailaw at iba pang mga tampok na mga series of activities ngayong holy month of Ramadan. Dito naman tayo sa Cotabato City sa ating mga police reports. Nakakalungkot ito dahil isang, Ricky, estudyante ang binaril diyan po sa may Dimasinod Street, Barangay Rosa Rights 5 sa Cotabato City kahapon, araw ng Linggo, March 10. Sa report mula sa PNP ay kinilala ang biktima na si Michael Mangulamas. Lumalabas sa investigasyon na pauwi na sana ito ng sundan at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect pagdating sa lugar. Naisugod sa ospital ang biktima, ngunit kinalaunan ay binawian na rin ang buhay. Inaalam na ngayon ng PNP ang motibo at ang kung sino ang suspect sa pamamaril. Samantala, si Cotabato City Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw, ay naglaan naman po ng ₱250,000 o ng 500,000 pesos na reward money ang alkalde sa sinumanghong makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon sa taong pumatay kay Jose Choco Marquez. Tinitiyak na mga otoridad na magiging confidential ang pagkatao ng mga informant. So nailibing na rin po si Choco at humihiling ng hustisya at katarungan ang kanyang mga mahal sa buhay. So yan po, 500,000 pesos ang reward. Base po yan sa announcement ng Honorable City Mayor Bruce Matabalaw. At dito naman tayo sa usaping politika. Nung araw ho ng Sabado ay naglunsad ng Provincial Assembly ang Al-Ittihad UKB Political Party dyan po sa MSU Marawi City sa Lanao del Sur, kung saan pinangunahan mismo ni Al-Ittihad President at TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato ang pagtitipo ng mga miyembro at lider ng partido. Isinabay na rin sa Provincial Assembly ng Al-Ittihad ang registration, validation, voters education at mass outtaking ng mga miyembro at officials ng Al-Ittihad. Ang Al-Ittihad UKB Regional Political Party ay sasabak sa kauna-unahan na BARM parliamentary elections sa 2025. Samantala, sa ngayon ay hindi pa nakapagdesisyon si TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato para sa 2025 elections. Plano kasi ng kalihim na sa 2028 elections pa sasabak sa BARM parliamentary elections. Pero kung kakausapin siya ng mga gobernador na kasapi ng BARM Governors Caucus at magkasundo ang mga regional political party na siya ay sususuportahan at i-endorsong kandidato sa BARM, ay nakahanda itong magbitiw o mag-resign bilang TESDA Secretary upang sasabak sa BARM parliamentary elections sa 2025. Sinabi ni Secretary Teng na ang politics ay tinaguriang numbers game, paramihan anya ng kakampi at alliances. At kung ganito anya pagbabasehan, ay mataas o mano ang chances of winning ng Al-Ittihad UKB Political Party sa BARM elections. At narito ang pahayag ni Al-Ittihad UKB Political Party President at TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato. Alhamdulillah, napaka-warm ang acceptance po ng mga brothers natin dito po sa Lanao del Sur at Marawi City.
Ako po ay lubos na papasalamat sa mga kapatid natin na taga Lanao na tinatanggap po nila ang Al-Ittihad bilang kasapi sila ng Al-Ittihad UKB BARM Regional Political Party. Again, in behalf of the officers of the Al-Ittihad UKB, from our bottom of our heart, maraming salamat po sa brothers and sisters, mga dato, mga sultan, mga leaders dito po sa Lanao. Maraming salamat po. Naisipan ng Al-Ittihad UKB na mag-comply sa requirement based on the Bangsamoro Electoral Code upon the pronouncement of President Bongbong Marcos na magkakaroon ng election dito sa BARM. On February 13, makita po niyo sa YouTube na ang ating interim chief minister ay nanawagan na rin na magkaroon ng eleksyon. At magkaroon siya ng General Assembly last February 17 na nagpapatunay lamang na ang BARM government ay inaanyahan ang lahat ng mga mamamayan sa BARM na mag-join o mag-participate sa darating na halalan sa Parliament. Maraming salamat ICM sa inyong panawagan noong February 17 and February 13. Dahil yan po ay compliance ng Basic Organic Law. Well, ang chances of winning are very simple kasi by district representation. In every district, for instance, in Maguindanao del Sur, yung area na clustered belong to the Family Alliance. So, doon sa district representative, no doubt, with the help of Allah Ta'ala, no? Walang doubt na hindi manalo kasi 4 na o 5 munisipyo ang boboto doon. Kaya, in chances na manalo ng parliament ay napakadali sa tulong ng nag-iisang Panginoon. Honest to goodness, hindi po ako decided kasi meron ongoing ang Bangsamoro government convergence na nag-uusap ang mga governor na pipiliin nila kung sino sa kanila ang magle-lead for this coming election. And there is a possibility na magkaroon ng coalition ang mga governors at ang mga mayors. So, for me, is an optional. Katulad na sinabi ko sa matatanda, noon ako'y palagi sa kanila, my dream and my ambition will be 2028. If ever naman, nasabi ko sa kanila, na kung hindi kayo handa, kalabitin ninyo ako, ako'y lalaban. Yes, handang-handa at handa po ako mag-tender ng aking resignation upang makilahok sa eleksyon ng BARM dito sa Parliament kung kailanganin. Ngunit kung being as Chief Minister, yan ay usapin pa ng coalition kung paano mag-coalition ang bawat politika. Coalition sa politika ng existing like SIAP, OMPIA, UBJP, BPP, Kusog-Tausog. So depende sa formulation kung paano magkaroon ng coalition. Kasi, you know, politics number games. Padamihan ng kanyang kakampi at alliance. Noong 2023, linapitan ako ni Prof. sa Pandumasani at si MILF Delna is close in security and parang balayin niya si Hasim Salamat na sila ay nabuo. Gusto nila magkaroon ng samahan ang mga MNLF, MILF at mga sultan at lahat ng NGO. Kaya nabuo kami noong January 2023. Then nakita ko ang advocacy nila na dapat magkaroon ng equity, tinatawag na social equity, ang lahat ng tribo, na magkaroon ng representation doon sa bulwagan ng parliament. Kaya na-encourage po ako na pinili nila, elected nila as the president, so nanindigan akong tutulungan ko sila. Hindi ibig sabihin na para president ka, automatically candidate ka. But kung tatanungin niyo ako, interesado po ako. Pero depende rin sa coalition namin. Kasi meron kami mga coalition sa mga governors. Kung kami magkakasundo, ay kami rin ay handa rin ako magsakripisyo. Dahil ako po ay sinabi ko naman 2028 pa ang interest ko. Ngunit kung sila po ay magsasabi na mag-coalition kami at ako ang kanilang endorso, sino ba naman ang tatanggi, di ba? Lahat ng tao gusto maging leader,
dahil ang advocacy ko is social equity of all the tribes of the Muslim, including the Christians and the Lumads. So yun po ang aming advocacy. Magkaisa lahat ang taong bayan dito sa BARM region. Lumabas noong 2021 nung kami ay na-support kay President Bongbong Marcos dahil kinundiman nila si Bongbong Marcos. Kami naman, educated, naniniwala kami kung may kasalanan ng kanyang tatay, hindi kasalanan ng kanyang anak. Very clear yan. At nakita namin sa pagkatao ni President Bongbong Marcos, siya ay qualified na maging president compared to the other opponent. Yung taga Manila, yung taga Bicol, mas naniniwala ako sa leadership ni Bongbong Marcos. Kaya lumabas kami na sumuporta, nasuportahan namin si Bongbong Marcos. At dahil doon, ay gideklara kaming munapik o hipokrito. Hindi po kami hipokrito. Ang munapik po ay hindi basta-bastang salita yan. Yan ay mayroong binabasihan kung paano ka maging munapik. Una-una, kung pag-usapan ng munapik, magsalamin muna kayo sa inyong sarili. Ano bang ginawa ninyo for 5 years? Yan ang munapik dahil pera ng taong bayan, dugo ng mga Muslim, include the Christians and the Lumas, ang kapital ng BOL na yan. Kung sino ang hindi nagbibigay ng programa diyan sa Black Run, yan ang tunay na magkasala sa nag-isang Panginoon. Magsalamin po kayo. Dahil kami ay nagpaalam sa COMELEC na magkaroon ng assembly dito upang ito ay isa sa mga requirement sa panawagan ng Interim Chief Minister. Compliance ang ginawa ni Al-Ittihad. Compliance lang po ang ginagawa namin sa panawagan ng incumbent interim chief minister. After the Ramadan, the holy month of Ramadan, ay tutuloy na kami sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Then magkakaroon kami ng General Assembly on or before April 25. Kasi on April 30, requirement ng Bangsamoro Electoral Code na magsasabit na ng accreditation. Compliance lang po kami. Huwag kayong magagalit, mga incumbent interim. Compliance, kayo ang nanawagan na mag-provide the minimum of 10,000. Nandito kami na mahigit 100,000. Pag lumabas pa yung politician namin, millions po kami. Kasi mas madami po ang mga politiko. But initially, ang nakikita lang ninyo ngayon, these are the marginalized organization na napabayahan, hindi inaruga, at hindi na lang tinitignan. Batch 90 nandito, kawawa yung mga batch 90. Sila yung mga original na mga umpungan, mga mujahidin. Batch 300, meron din tayo dito. Dapat sana mahalin ninyo. Ang aking ma-advise po sa mga interim chief minister, mahalin po ninyo. Sino yung mga panel ninyo ng MLF panel noong nagkaroon ng usapin between the MLF and the government of Republic of the Philippines. Nasaan na sila ngayon? Pinabayaan ninyo sila. Meron pong pending sa Supreme Court questioning the Bangsamoro Electoral Code dahil po sa hindi tugma sa national government. Ang batas ng 11054 o Basic Organic Law ay hindi pwede sumobra sa Philippine law kasi yan ay nagmula sa Philippine law. So hindi pwede, tulad natin sa tubig, sa agos ng tubig, hindi pwede mag-reverse ang tubig. Kasi yan ay batas. Again, sa Muslim community, mahirap ang dynasty sapagkat yung anti-dynasty na yan ay hindi realistic because of our culture and traditions of the Muslim na nagkaroon ng parental wedding, parental match, kaya gina-preserve natin ang kultura natin na yung bloodline ng bawat isa ay manatiling nandyan at nagkakaroon ng samahan at pagmamahalan. So yan po si Al-Ittihad UKB Political Party President at Testa Secretary Suharto Teng mangunadato sa matagumpay na Provincial Assembly ng partido dyan ho sa MSU Marawi City, Lanao del Sur na may kaugnayan po ito sa darating na 2025 BARM Parliamentary Elections
at itong mass outtaking ng kanilang mga miyembro at lider ng partido dyan ho sa lalawigan. Samantala, dito naman sa iba pang usapin, dyan ho sa bayan ng Wao, Sanadaun del Sur, ay pinapakiusapan ngayon ni MP Rasul Ismael ang nag-sponsor o may akda ng BTA Bill number 271 na naglalayong hatiin ang munisipyo ng Wao, Lanao del Sur na bawiin ang kanyang panukalang batas na inihain sa Bangsamoro Transition Authority. Ginawa ni MP Rasul Ismael ang pakiusap kay MP Ali Datu Haron Babaw matapos ang isinagawang indignation rally ng libo-libong mga residente ng Wao, Lanao del Sur upang tutulan ang panukala ng pagtatag ng municipality ng Pilintangan na kukunin mula sa mother municipality ng Wao. Sinabi ni MP Ras Ismael sa panayam ng Bandera News na posibleng itong magdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga residente. Sa ngayon ay maganda na ang samahan ng mga Muslim, Kristiyano at lumad sa bayan ng Wao at hindi na dapat hatiin pa ang munisipyo. At narito ang pahayag ni MP Ras Ismael. Sa akin lang po at sa mga kasama ko sa BPP na kami po ay nakikiusap sa kanya na i-withdraw yung proposal na yon dahil unang-una hindi po ito nakakatulong at this point in time. Please remember that 2025 election is fast approaching and I think kung ito po ay matutuloy sa tingin ko alam mo all of us will be judged, no? Ano yung performance ng BARM, ano yung kanya accomplishment will be measured by the result of the 2025 election, parliament election. Yun lang po. Hindi kasi ganito, no? We heard yesterday doon sa speech ng SK Federation President na ang aftershock nung proposal na yan, nagkakaroon especially sa social media, nagkakaroon na ng mga bashing, no? Between Christian and Muslim ng Wao. So, hindi po maganda ito because for the past how many years, ang Kristiyano at Muslim sa Wao, Lanao del Sur ay nagkakaisa, no? And because of this bill, it creates division among especially yung ibang mga tao na nagpapasimuno at it would hindi maganda ang resulta nito kasama Jatwe, no? Because one, there was no proper consultation. Because I do believe that even in the local government code, ang process ng pag-create, pag-divide ng LGU must start sa baba paakyat. Which means, ang magpasimuno sana dyan ay yung mga 11 barangays ng Wao. Sila dapat ang magpasimuno doon. Gagawa sila ng resolusyon na asking the regional government na yun yung gusto nila. But ito po ay hindi po ganun yung nangyari. No? And yesterday, yun nga, nakausap natin yung mga barangay captain mismo. No? Barangay captain mismo ng lugar and they're opposing the division of the municipality of Wao. Itong PB 271 ay ang proposed na paghahati ng Wao sa dalawang LGU na hinahin po ng ating isang kasama rin na parliament member, MP Ali Babaw. Doon sa batas na yon, nakapaloob doon na out of 26 na barangays ng Wao, hatiin ito into 2 at 11 out of 26 ang i-create yung bagong munisipyo. Unfortunately, I think ang stand po namin dyan, especially po doon sa aming partido, doon sa Bangsamoro People's Party, na unang-una dapat magkaroon ng una-una ay consultation. Ngayon, ang question dyan is, nakonsulta ba yung ating mga barangays
doon sa affected, especially yung 11 barangays na affected ng pag-iwan. Sa nag-sponsor o may akda ng BTA Bill number 271, MP Ali Datuharon Babaw na i-withdraw o bawiin yung iniahin na panukalang batas na naglalayong hatiin ang munisipyo ng Wao sa Lanao del Sur. Samantala, nilinaw naman ni BTA Floor Leader Attorney Sha Elaihad Dumama Alba na ang pagsusulong ng mga panukalang batas sa Bangsamoro Transition Authority ay may dalawang klase o pagkakaiba. Ito ay ang private member bill at ang government bill. Ang private member bill ay ang panukala na inihahain ng isang miyembro ng parlamento kahit anumang partido nito, habang ang government bill ay inihahain naman ang government of the day bilang agenda na isinusulong nito na nakaangkla sa legislative agenda. Nais linawin ni Attorney Dumama Alba kasunod ng naging usapin sa paghahati ng Wao Municipality kung saan nagkaroon ng pagkalito ang mga residente sa ipinapanukalang creation ng Pilintangan Municipality kung saan ito ba ay government bill o private member bill. Hinihiling ni Attorney Dumama Alba sa ilang mga grupo na huwag samantalahin ang ganitong pagkakataon upang hindi magkaroon ng pagkalito at hindi pagkakaintindihan ng publiko. At narito ang payag ni Attorney Sha Elaihad Dumama Alba hinggil sa usapin sa Wao, Lanao del Sur. Meron po tayong dalawang klase ng bills sa Parliament. Ang una ay tinatawag na private member bill at pangalawa ay ang government bill. Ang private member bill ay isang panukala na fina-file ng isang member of the Parliament regardless kung siya ay anong partido. Ang government bill naman ay fina-file ng government of the day bilang agenda na pinupush nito according to the legislative agenda. Kung papansinin ninyo, tuwing session ng Parliament, merong binabasang bills on first reading. At we are sure na pinipick up din ito ng mga media at pinipick up din ng mga ibang interesado, no? Whether in favor of the government or against the government. Kung kaya, talagang makikitang binabasa sa Parliament yung bill. Dahil parliamentary courtesy ito, ibig sabihin pinaghirapan ng isang member of the Parliament na isulat yung panukalang batas, kaya kailangan mong basahin. Pero hindi po ibig sabihin na ito ay magpo-progress. Hindi ibig sabihin na uusad ito, dahil kapag hindi po natin sinecond reading, wala pong tinatawag na sponsorship speech, hindi po ito maire-refer sa committee. So kung meron po kayong mga naririnig na mga final na mga batas at binasa on first reading, it's just really part of the parliamentary processes. Ang akin pong hinihiling lang, wag pong i-take advantage sana ng mga grupo or mga individuals ang mga ganitong klaseng bagay. Dahil instead na makatulong na wag cause ng confusion, nagkakaroon pa ng oportunidad yung mga ibang individual at mga grupo na palakihin yung issue. Gusto ko rin pong ipaunawa sa mga kababayan natin sa WAO na bukas po ang Office of the Floor Leader at ang mga kasamahan natin sa Parliament na pag-usapan ito kung kakailanganin po. So yan po si BTA Floor Leader, Attorney Sha Elaihad Dumama Alba at MILG Minister hinggil po sa usapin sa Wao, Lanao del Sur. Samantala nitong weekend ay nagkaroon din po ng pagpupulong ang libo-libong miyembro ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces dyan po sa may Camp Darapanan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte na pinangunahan mismo ni BARM Chief Minister at MILF Chairman Ahod Balawag Ibrahim. Nandun din po si Governor Abdul Rauf Makakuwa, Abunawas Von Alhaq Maslamama at iba pang mga opisyal ng Moro Islamic Liberation Front. Nandun din po si former BTA member Midmataw Mitimbang. Ito po ay may kaugnayan sa updates para po sa mga membro ng MILF BIAP hinggil po sa mga ipinatutupad na plano at programa ng BARM government at updates po sa mga plano at programa para po sa kanilang organisasyon. At pakinggan natin ang naging mensahe ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at ni Senior Minister Von Alhaq
Maslamama. Nakarabi walang kulagon na kinang jihad, madakil ing yawa nagastutano, madakil itam ka nagastutano, kaya dalango ng tuba na inshallah ta na asal ka nag-ikhlas tano, nag-ikhlas lang uno sa kita no, basan tanong na Allah Ta'ala kano lang uno kinasakripisyo tano, lang uno mga nanggastutan no, na basan tanong na Allah Ta'ala. Minabon tano pagkanay sa kano mga lagun 1972 na linamudjulo ba ikina-organize anong mga organisasyon na pinatindag tanong na paganayan ang inorganize tano na mga sectoral organization anong mga organisasyon na mga professional anong mga youth anong mga marang-marang ako na kaginaan tunang ba atin po naggagadam tano doon hindi din mabakay di tano magitong sa panon ni kan jihad tano kagina ya tano situation kanon tuwa timpo nagkiri tano so kapag kamal sa kita no na yapag kamal sa kita no na paganayan nun na mga sako mga tao ipagkamal sa kita no ikadwa na Amerika siya sa kanong kapapungkulan na tubay giri tano imabagyo madali operation sa kanubang sa moro kaya man na operation na pagumisan mga lupa tano na pagkuhan langon ta wala di ta kuha na gusto kamal na pero naggawas sa kita no nambay sa atin napagitong jihad tano sabayan na jihadan niya na manay niya kapagbanik may pangkat sabayan niya na niya tano sa masikan sa panalan masikan sa upama na sa kan ulian panikan ugay da di kanayanin mana mas malburi niya kamas adnan to na kagina pero ilay na na pama ipaman ka sa kapagpanik nakapanik ka na umang ka makaisag nalamban miga pasang ikapanik ka mayabong bay jihadan niya mayabong bay kinang jihad tano niya na nag-organize tano ipilmilo anong mga orientation pinatuntay sa mga tao sa ngigang babatad tano pinatuntay sa mga kangudan pinatuntay sa mga tao na inigarad ba niya kano mga 1970s early 70s na uri anong kina-organize tano kinapang-organize tano sa mga organization ugatanong na no siya pa sa punta ito at nin-organize tano ka na youth organization so Mandarul Islam yapan nangulanong bento na nawafatan to pagalitan no titungong bento kami namikal sa kinang jihad tano si Brother Gansali Jafar anong mo sa mga watanin sa kuna na siyabon sa kanong jihad naman sa siyabong basi si Kuana Butch so membro na parliament na siyaba na adan isituasyon diggatang nga situasyon digid ga siguro tiga English volatile situation siyabong by uncertainty na situation siyabong by conflict sa situation siyabong ba iambigo sa situation sa niyaba na kapatpulundo pitulagon siyaba na adan sakarin ka gatawan hindi kaggasahid na may kapita-pita may ulom kaya sakarin kaggasabutan di ka pakambakwit sa pita-pita na may kagagabi sakarin kaggasabutan di ka pakambakwit sa magabi may kapagkapita lang na mapasang anokit na siyaba na karudap sa 47 lagunan niya. Anokit ano.
Bale, samba sa nakapatpulong lagunanan, anaw kita no, na limpyo sa pusong, limpyo sa niyat, limpyo sa kabagunot kanugkunutan. Yanin na resulta na apepan nakokit tano sa mapasang abenar anang gula, nakaraan tayo sa pinakamahirap na mga sitwasyon, pero nakasurvive din tayo. Apyangin na ni kapasangan ng gula sa nakapatpulong lagun, na nakasurvive dano sa baap, sa kagina limpyo sa pusong, limpyo sa pamikiran, gusto niyat, na limpyo sunyat. Yabay na kaya tindag gagina doon timan na institusyon ni Baguraman tano, BARM, MILF, UBGP, di mapakay si Chief Minister ang binasa. May tubon mamboy institusyon ng mga ulama, di mapakay gumitong ka. Mabinasa doon timan ba niya, dito katawan ng doon makabawang. So, yata no kolam sa doon timan na institusyon na aran final objective. Ngini final objective, perfect a governance. Siya ba'y sasagunan niya bayarako yung governance sa BARM na pagkadindo si Chief Minister ng pagkadindo kami gayad sa tido kapag kadindo kaginadang pagtulik sa kita na gobyerno na Pilipinas o gaya kapagtulik ilan sa kita no kanatanon nilan mamo padipon o gaya bagapad sila sa panon kagapya tanong kung panon ikatiuri na gobyerno sa gunaban niya administration gumanat sa administration ni Dugong na mas rai ungaya na kang ganin sa kita no. Sa gunaban niya ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, mas labon iungayanin sa panon ni Katido tano. Yanin man na gobyernong kuskita no isa ikabagitong tano. Sa panon ikagapya na Bangsamoro Transition Authority. Aran, sukulanta ni national government sa sabab sa kabagungayan nilan mambo. Sir kita no. Uged, may kanya tanong galubag kita no mismo. Na di tano pagungayan ni ginawa tano sa makokit sa i-criticize si Chief Minister. I-criticize si Mufti. Udian tensan, mga wala ma-i-criticize. Di ba ito mapake manggulo kagabi? Nandoon sa nakasulod consultation. Ibig sabihin, yung policy, yung paras ng BIAP natin, kailangan malaman natin itong Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kung gaano katatag, ka-firm yung suporta na sa leadership ng BARM at sa ka-leadership ng UBGP, MILF. Unang-una yung mga front commander from Eastern Mindanao Front, si yung OIC na si Johnny Manton, then sa Eastern Mindanao Front, si Brother Jack Abbas, then doon sa Lanao, dalawang front commander doon, yung Northeastern and Northwestern. Nang Northeastern ay si Brother Janate, Northwestern ay si Commander Bravo. So, apat na front commander and kalakip doon yung mga base commander nila sapagkat sa isang front merong mga base commander, sa isang base naman merong mga brigade commander, sa brigade naman merong mga battalion commanders. Kailangan naman ma-inform natin yung mga kasama natin sa BIAP katulad ng sinabi ni Kon kanina ni Chief Minister, mga development yon na dapat mangyari. Alimbawa yung mga priority code, one of the development na gawa ng BARM natin. Kasi mahirap yung maghintay ka na walang updates. Hintay ka ng hintay kung kailan magkaroon ng magandang regular government pero walang update. Kailangan habang ikaw naghihintay, mayroong mga updates. At least masustain yung firm nila. Isa na ito. Kailangan bago ka maghanda ng anumang human program, meron kang yung tauhan mo mismo mag-consolidate mo. One of the ito, total consolidation ng ating sariling tauhan. Sana noon pa ito. Sana noon pa. Sa ibang mga movements, maunang-una yung amnesty bago mag-upo sa negotiation table. Sana. Pero maraming salamat sa government. Well, malaking usapan yan. But continuous pa rin yung natin na mag-consolidate yung lahat ng mga para sa BIAP. Kailangan yan malaman natin and ma-feel nila na talagang hindi sila pinabayaan. Hindi natin kaya nasa porsyento kung hindi natin makita yung data. Kasi mahina ako sa math. Pasang awal na ako sa math. Ang lang dyan, lagi sila ma-inform anong updates. Yun ang importante naman sa kanila, mga lang. Ibang usapan. Wasbon ahlak masamama. So kanina si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Sami Gambar makakuha at siyempre si BARM Chief Minister at MILF Chairman Ahod Balawag Ibrahim
Hinggil po dito sa MILF-BIAF consultation kung saan abot sa 20,000 ang mga field commanders at members ng MILF Bangsamoro Islamic Armed Forces ang dumalo sa ipinatawag na BIAF consultation sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat. Layunin ng pagtitipon ay upang ma-update ang mga MILF-BIAF members sa kasalukuyang kaganapan ngayon sa Bangsamoro Government at bilang paghahanda na rin sa kauna-unahang parliamentary elections ng BARM sa 2025. Kuskus Bandera. So ganap na pong 8:53 ng umaga. Subscribe lamang ho sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV. At huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa kanila po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.